Nagbigay ng ilang mga suwestyon ng ilang mga business groups kamakailan alinsunod sa pagtalakay sa isyu ng sahod ng mga manggagawa bunsod na tumataas na presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin sa merkado. Merong proseso sa atin. Ano bang kailangan? We base it index on inflation. Katulad yung Region 12 of General Santos. Yung inflation nila because of the availability of food. Hindi naman kasing kataas dito sa NCR. Dito sa NCR, mga pagkain natin, halos maraming importation . Ang importation, pag bumagsak yung pera natin, yun din. Tataas rin. Alam natin yung mga key food commodities, bigas, asukal, sibuyas, tomato, all of these are imported . Kaya sabi ko, those we cannot control, we'll have to live with it. But what we can control and what we can do to give more opportunities of job creation. Ito ay sinegundahan naman ni Dr. Cecilio Pedro, presidente ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. How do we generate employment? If the negosyante, if the employers will stop hiring dahil mataas po ang cost namin sa labor. Yan ang isang challenge na immediate mangyayari kung sakaling tinasan sobra ang yung wage, especially minimum wage. Dagdag pa niya ay kinakailangan makahikayat ng mga investors sa bansa upang matugunan ang mga problemang ito na kinahaharap ng Pilipinas. Pag maraming pumunta rito, nag-invest dito sa Pilipinas, dadami yung job opportunities. It's a function of demand and supply. Pag maraming opportunity for people to work, tataas ang presyo ng minimum wage. Hindi na kailangan mag-set ng minimum wage. Samantala, sa datos ng Philippine Statistics Authority sa buwan ng Hunyo, tumaas ang bilang ng mga employed individuals sa bansa kung saan nasa higit na 75% na ang porsyento ng employment rate ngayong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.